Dear Sir Dax, alam kong may ilang makikinig at mangangarap ng aral sa kwento ko. Pero hindi ako nagsulat dito para mangaral o para humingi ng kakampi. Nais ko lang na mailabas ang bagay na matagal ko nang itinatago. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Luz. Isa po akong teacher sa elementarya dito sa lugar namin sa Carmen. Ate, narito na kami sa sasakyan. Hintayin mo kami ha. Sabi ni Lena sa kabilang linya. O siya, nagluto ako rito ng kalderetang kambing. Dalian ninyo, sagot ko habang nakangiti at inaayos ang lamesa. Matagal na rin kaming hindi nakikita ni Lena, Sir Dax. Kaya naman nang magpasya silang bumisita sa bahay ko, hindi ko na naitago ang tuwa ko. Bunso si Lena pero dahil maaga siyang nag-asawa at tumira sa Tarlac, bihira na lang kaming magkasama. Ako naman, nanatili sa Carmen. Tahimik ang buhay ko rito. Eskwelahan, bahay, simbahan, palengke, yun lang ang ikot ng araw ko. Wala akong asawa, wala rin akong naging seryosong kasintahan. Sa edad ko, may ilan na ngang nagtatanong kung bakit hindi pa ako nag-aasawa. Pero nginingitian ko na lang sila. Hindi nila alam, hindi lang ako ang walang asawa. Wala rin akong karanasan sa kahit na anong relasyon. Narinig ko muna ang busina ng tricycle sa tapat ng bahay. Mabilis akong lumabas, dala ang tuwang matagal kong itinatago. Unang bumaba si Lena. Bit-bit ang maliit niyang bag. Yumakap siya agad sa akin. Ate, sabi niya, parang bata rin kung magsalita. Natawa ako habang niyayakap siya. Ang payat mo na. Hindi ka ba pinapakain ng asawa mo? Ay naku ate, siya nga itong malakas kumain. Biro niya. Doon ko unang makita ng malinaw si Apollo. Matangkad siya. Maayos manamit. At may ngiting hindi malapad pero sapat para mapatingin ka. Bumaba siya sa tricycle, dala ang maleta nila ni Lena. Nang magtama ang mga mata namin, bahagya siyang ngumiti. Magandang hapon Ate Luz. Bati niya. Hindi ko alam kung bakit biglang babog ang dibdib ko sa simpleng pagbating iyon. Magandang hapon din, sagot ko, sabay iwas ng tingin. Pasok na kayo. Mainit pa ang ulam. Ay, oo nga ate. Gutom na ako sa biyahe. Reklamo ni Lena at nauna na siyang pumasok sa loob. Naiwan kami saglit ni Apollo sa may pintuan. Hawak niya ang isang bag nila ni Lena. Habang ako naman ay hindi malaman kung kukunin ko ba iyon o hahayaan siyang magbuhat. Ako na po rito ate, sabi niya. Hindi. Ayos lang. Bisita kayo. Sagot ko. Bahagya siyang ngumiti. Pamilya naman po tayo, di ba? Hindi ko alam kung bakit parang may ibang dating sa akin ang simpleng linyang iyon. Pamilya. Oo. Asawa siya ng kapatid ko. Dapat iyon ang una kong naisip. Dapat doon pa lang ay nilagyan ko na ng hangganan ang sarili ko. Pero hindi ganon ang nangyari, Sir Dax. Habang sumusunod ako sa kanila papasok ng bahay, nahuli ko ang sarili kong nakatingin sa likod ni Apollo. Nang bigla siyang lumingon, mabilis akong nag-iwas ng tingin na para bang nahuli akong gumagawa ng kasalanan. Sabay-sabay kaming kumain, Sir Dax. Pero habang nasa hapag kami, hindi ko maiwasang mapansin ang kaba sa paraan ng pagtitig ni Apollo. Parang kilalang kilala niya ako. Parang nababasa niya agad ang kaba ko kahit wala naman akong sinabi. O baka yun lang yun. Baka dahil wala akong karanasan sa ganitong pakiramdam. Wala akong alam sa kilig. Wala akong alam sa titig ng isang lalaki at lalo na ng lalaking hindi dapat tumingin sa akin ng ganoon. Ate, ang sarap talaga ng luto mo. Sabi ni Lena habang abala sa pagkain.
Namiss ko to. Marunong kang magsabi niyan kapag gutom ka. Biro ko, pero pilit lang ang ngiti ko noon. Napansin kong tahimik si Apollo. Kumakain siya, pero paminsan-minsan ay nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi naman matagal. Hindi rin garangal. Pero sapat para maramdaman ko ang init sa pisngi ko. Masarap nga po, sabi niya matapos uminom ng tubig. Iba talaga kapag lutong bahay. Salamat, sagot ko nang hindi siya tinitingnan ng diretso. Maswerte si Lena, dagdag niya. Natigilan ako sa sinabi niya. Napatingin si Lena sa kanya at natawa. Hoy, bakit ako ang maswerte? Ano ba ang nilulutuan araw-araw? Ngumiti lang si Apollo pero ang tingin niya ay bumalik sa akin. Sabi ko lang, wala akong nasabi ng mga oras na yon. Paglipas ng gabi, tahimik akong nakaupo sa sala at nanonood ng teleserye katulad ng nakagawian ko. Bakasyon noon, walang klase kaya wala akong kailangang tapusin na lesson plan. Pwede akong magpuyat nang hindi iniisip ang trabaho kinabukasan. Tahimik ang bahay. Si Lena ay maagang pumasok sa kwarto dahil napagod daw sa biyahe. Akala ko, ako na lang ang gising. Hanggang sa naramdaman ko ang pagtabi ni Apollo sa sofa. Isang dipa lang ang layo mula sa akin. Tulog na si Lena? Tanong ko habang nakatuon pa rin ang tingin sa telebisyon. Oo, sagot niya. Napagod sa biyahe. Ganon ba? Naisagot ko lang, halos bulong na lang dahil tila may nakabara sa lalamunan ko. Bumuntong hininga si Apollo at sumandal sa sofa. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at kahit hindi ko siya tinitingnan ng diretso, ramdam ko ang tamis ng bagsik ng kanyang titig. Nabanggit ka kasi sa akin ni Lena nung una, nasa Tarlac pa kami. Patuloy niya, mababa pa ang boses ngayon. Wala ka daw nobyo. Wala daw kahit sinong lalaki ang nakakalapit sa'yo. Sabi ko nga sa sarili ko, paano ang isang tulad mo walang magmamahal? O baka naman ayaw mo lang talagang magpapasok ng kahit sino. Nakasanayan ko na kasi. Pilit kong boses. Sinusubukang ayusin ang tono ng boses ko. Saka abala rin ako sa pagtuturo. Wala na sa isip ko ang mga ganyang bagay. Iba ang nakasanayan sa natatakot. Ate Luz, mabilis ngunit banayad niyang tugon. Dahan-dahan siyang gumalaw at bahagyang lumapit sa akin. Sapat para maamoy ko ang panlalaking pabango na humahalo sa malamig na hangin ng gabi. E di marami ka palang bagay na hindi alam at nararanasan. Dagdag niya sabay tingin ng diretso sa aking mga mata. Sa mga sandaling iyon, tila ba huminto ang ikot ng mundo ko. Parang may pumutok na kung ano sa loob ng dibdib ko. Pilit kong inaalala ang mga librong binabasa ko. Ang mga araling itinuturo ko araw-araw sa mga bata. Ngunit wala ni isa man lang doon ang nakapaghanda sa akin sa epekto ng boses ni Apollo. Aaminin ko sa iyo, Sir Dax. Hindi ngayon ang unang beses na nabagmasdan ko siya. Ilang beses ko ring tinitigan ang mga larawan nila ni Lena sa Facebook sa edad niyang 25. Matipuno, may kagwapuhan at halatang alaga ang katawan. May mga gabing napapaisip ako kung anong pakiramdam ng mahawakan ang isang lalaking tulad niya. Mga kaisipang agad ko namang ibinabaon sa hiya dahil alam kong kasalanan. Pero iba pala kapag nasa harap mo na. Iba kapag ang boses na yon ay sa'yo mismo nagsasalita. Apollo, gabi na. Kailangan ko ng magpahinga. Pautal-utal kong sabi at sinusubukang tumayo mula sa sofa para takasan ang sitwasyon. Ngunit bago pa man ganap akong makatayo, naramdaman ko ang pagdampi ng mga darili niya sa aking pulso. Hindi mahigpit, hindi rin marahas. Isang banayad na hawak lang
na nagpapadaloy at nagpapatindig sa boltahe ng kuryente sa buong katawan ko. Bakit ka natatakot, ate? Bulong niya habang nakatitig sa nanginginig kong mga labi. Hindi naman masamang matuto, lalo na kapag masarap ang iniluluto, di ba? Kilala ko si Lena. Kapag pagod siya, diretso ang tulog at hindi nagigising kahit na anong ingay sa paligid. Ulit niya habang unti-unting pinapaikli ang distansya ng aming mga mukha. Sa mga sandaling iyon, dapat itinulak ko na siya. Dapat ay pinagalitan ko siya bilang nakakatandang kapatid ng asawa niya. Pero para akong napako, ang matagal kong itinatagong kuryosidad at ang lihim na pagnanasa sa kailaliman ay hindi ko na iparanas sa kahit kanino ay biglang sumabog sa loob ng dibdib ko. Dahan-dahan niyang inabot ang aking mukha. Ang init ng kanyang palad sa aking pisngi ay parang nagpapasok ng apoy sa buo kong katawan. Tingin ka sa akin, Ate Luz. Mahinang utos niya. Sumunod ako na para bang nahipno. Nang nagtama ang aming mga mata, nakita ko ang isang uri ng titig na kailanman ay hindi ko naranasan. Titig ng isang lalaking may gustong makuha at alam niyang ibigay ko yon o alam niyang ibibigay ko yon. Ibinaba niya ang kanyang bibig sa aking leeg. Isang banayad at mainit na halik ang idinampi niya roon. Dahilan para mapapikit ako at mapahawak sa kanya magkabilang balikat. Mapapasinghap sana ako sa gulat pero mabilis niyang itinakip ang kanyang mga darili sa aking mga labi. Shh! Huwag kang maingay. Pabulong na biro niya habang may nakakairitang ngiti sa kanyang mga labi. Baka may magising o baka magising ang kapatid mo. Doon ko naisip, Sir Dax. Ito na ba yon? Ito na ba ang kasalanang matagal kong kinakatakutan? Pero kasabay nun ay ang bagay na matagal ko ring gustong maranasan. Ang labi niya ay parang pumapaso sa aking balat. Hindi masakit, kundi nagbibigay ng kakaibang kiliti na bumababa hanggang sa aking kaibuturan. Pumikit ako ng mariin, Sir Dax. At doon ko naramdaman ang malaki niyang palad na dahan-dahang humahaplos sa aking hit. Bilit ko yun na isinarado ngunit muling nagsalita si Apollo. Alam kong gusto mo ito, Ate Luz. Bulong niya sa mismong tainga ko. Huwag mo nang pigilan. Wala akong nagawa, Sir Dax, kundi ang magpadala sa init ng sandali. Binuhat niya ako at papunta o ipinunta sa aking silid at doon niya ako marahang ibinaba. Puno ng kaba at pagtuklas ang isip ko hanggang sa unti-unti na rin itong maging blanko. Nang magmulat ako, nakita ko na lang si Apollo na dahan-dahang hinuhubad ang kanyang damit habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Sa kaunting liwanag na nagmumula sa labas ng bintana, malinaw kong nakita ang hubog ng kanyang katawan. Sa buong buhay ko bilang isang tahimik at relihiyosong guro, kailanman ay hindi ako nakakita o nakatabi ng isang lalaki sa ganoong kalagayan. Para akong naputulan ng lakas habang nakahinga o nakahiga sa sarili kong kama. Dahan-dahan siyang dumag sa akin at sa timbang at init ng kanyang katawan ay tila bumalot sa buong sistema ko. Ate Luz, i-relax mo lang ang sarili mo. Pabulong na sabi niya habang ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng tanggalin ang mga piraso ng aking tabi. Titiyakin kong hindi mo pagsisisihan. Ipinikit ko muli ang aking mga mata ng napakahigpit. Sa loob ng utak ko ay sumisigaw ang boses ng konsensya ko. Naisip ko si Lena na mahimbing na natutulog sa kwarto. Naisip ko ang pamilya namin, ang trabaho ko sa eskwelahan,
ang dangal na matagal kong inaalagaan. Pero nang dumampi ang kanyang mga labi sa aking leeg, pababa sa aking balikat, tuluyan nang nalusaw ang lahat ng katwiran ko. Ang bawat haplos at halik ni Apollo ay nagdulot ng panginginig at kuryente sa buong katawan ko. Ang mga sensasyong bago, nakakalasing at hindi ko kailanman naisip na mararamdaman ko sa buong buhay ko. Nakalimutan ko ang pagiging guro. Nakalimutan ko ang pagiging ate sa mga oras na yon. Naging isa na lamang akong babaeng labis na nauuhaw sa ligayang matagal na ipinagkait sa akin ng panahon. Ate, umalis ba si Apollo kagabi? Nalimpungatan kasi ako. Wala siya sa tabi ko. Tanong ni Lena kinaumagahan matapos ang agahan at nagtungo si Apollo sa bayan. Muli kong naibagsak ang hawak kong walis sa tanong na yon ni Lena. Biglang nag-uunahan sa pagbaligtad ang mga bituka ko at bumalik ang matinding takot na saglit kong nakalimutan. Dumaloy ang lamig sa buong katawan ko habang nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. Oo. Pilit kong sagot habang nakatitig sa lupang ginagalaw ng walis at hindi nakatitig ng diretso sa mga mata ng kapatid ko. Lumabas siya saglit kagabi. Pumasok sa kusina para uminom ng tubig. Tapos parang nagpahangin lang muna roon sa may papag sa labas. Mainit daw kasi at naninibago sa kwarto. Huminga ako ng malalim nang tumango si Lena. Ay kaya pala, sabi ni Lena habang nag-uunat. Nasanay kasi yon sa laging nakabukas ang electric fan na nakatapat sa kanya sa tarlac. Akala ko naman kung napaano na. Nang pumasok muli si Lena sa loob ng bahay para mag-ayos ng gamit, doon pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Napasandal ako sa haligi ng bakuran habang hawak ang dibdib kong parang sasabog ng matinding kaba. Pero Sir Dax, ang mas nakakatakot doon, hindi lang hiya at takot ang naramdaman ko sa mga sandaling iyon. At doon lumipas ang mga araw na madalas kong maabutan si Apollo na bagong ligo at nakatapis lang habang naglalakad sa sala. Para ba siyang sinasadya o para ba niyang sinasadya kaya mas lalo akong hindi mapakali? Gusto ko na lang kalimutan ang nangyari pero tuwing kami lang dalawa sa bahay, mas lalong nagiging madalas ang paglapit niya sa akin. Nangyari yon kapag umaalis si Lena para pumunta sa palengke o bisitahin ang mga lumang kaibigan namin sa bayan. Sa mga oras na yon, Sir Dax, tila nag-iiba ang ikot ng mundo sa bahay. Si Apollo na tahimik at tila walang pakialam kapag nakatitig ang kapatid ko ay biglang naging marahas at lantad sa kanyang mga kilos. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa kusina at naghihiwa ng mga sangkap para sa hapunan, naramdaman ko na lamang ang biglang pag-ihip ng hangin sa likod ng aking leeg. Bago pa man ako makalingon, nakadikit na ang dibdib ni Apollo sa aking likuran. Apollo, baka may makakita sa atin. Pabulong kong suway. Pero ang boses ko ay walang lakas at halatang walang balak tumigil. Walang makakita, Ate Luz. Matagal pa bago makauwi si Lena. Bulong niya bago dahan-dahang inagaw ang kutsilyo sa kamay ko. At ibinabayon sa mesa. Iniyakap niya ang kanyang mga braso sa aking baywang at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa balikat pababa sa aking leeg, Sir Dax. Pilit kong sinabi sa sarili ko na dapat ko siyang itulak. Ako ang nakakatanda, pero sa tuwing nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan at ang bango ng kanyang balat, tila nawawalan ng bisa ang lahat ng prinsipyo at moralidad na iningatan ko sa loob ng maraming taon. Humarap ako sa kanya at sa halip na itulak ko siya, pumasok ako sa kanyang mga bisig. Doon nagsimula ang madalas at lihim naming pagkikita. Naging matagal na rin ang bakasyon nila Lena
sa amin. Kaya naman, nang magsimula ang pasukan ay ito ang sumusundo sa akin. Nasa bahay na si Lena? Tanong ko agad nang makasakay ako sa likod niya. Baka mahalata tayo kung bigla tayong mawawala. Oo, nasa bahay siya. Sagot naman ni Apollo habang nakatingin sa akin mula sa rear view mirror, at hindi yon magdududa. Mabilis ang dahilan kapag gabihin tayo. Matindi ang traffic sa sentro. Yon agad ang isipin niya. Hindi ako kumibo, Sir Dax. Sanay na ako. At alam ko agad ang ibig sabihin kapag dahan-dahan niyang inililiko ang sasakyan patungo sa ibang direksyon, papunta sa isang liblib na kubo na napapalibutan ng matataas na talahib. Doon malayo sa mata ng mga tao at sa ingay ng bayan, muling nagaganap ang tukso na dahan-dahang lumalamon sa aming dalawa. Nang itigil ni Apollo ang sasakyan sa gilid ng kubo, mabilis nang pumasok ang kabog sa dibdib ko. Pinaligiran ang lugar ng matataas na talahib. Walang tao, walang makakakita at walang makakarinig sa anumang mangyayari sa loob. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob ng maliit at pawid na kubo. Ramdam na ramdam ang init ng hapon na humahalo sa aming mabibigat na paghinga. Apollo, dapat hindi na tayo nagtagal dito. Pilit kong sabi habang pilit na iniiwas ang tingin. Baka sakaling may makakita sa sasakyan sa labas. Lihim na lugar na to, Ate Luz. Pabulong niyang sagot habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Walang makakaalam. Tayo lang dalawa. Isinagot niya, inabot niya ang mga kamay ko at dahan-dahan akong itinulak ng bahagya sa pader ng kubo. Sa bawat haplos at sa bawat pagdikit ng kanyang mga balat sa akin, unti-unting natutunaw ang anumang natitirang katwiran at hiya sa sistema ko. Ang kaba na kanina lang ay nagpapakinig sa akin ay mabilis na pinalitan ng matinding init na kailanman ay kay Apollo ko lang nararamdaman. Nakalimutan ko na ang oras. Nakalimutan ko ang unipormeng suot ko bilang isang guro. Sa mga oras na yon, sa loob ng kubo, malayo sa mundo, naging marupok ako sa tukso at sa mga haplos na matagal kong hinahanap-hanap. Nang matapos ang lahat at nag-ayos na kami ng sarili, tiningnan ko ang oras sa cellphone ko. Dumidilim na. Mag-ayos ka na, sabi ni Apollo habang inaayos ang damit na may pilyong ngiti pa rin sa mga labi. Umuwi na tayo bago pa magtaka si Lena. Huminga ako ng malalim habang tinitingnan ang sarili ko sa maliit na salamin. Humawak sa basang pawis na leeg at magulong buhok. Pilit kong inaayos ang sarili ko para magmukhang pinalipas lang ng oras sa trapiko sa sentro. Doon muling naitanong ko sa sarili ko, Sir Dax, hanggang kailan ko kayang panindigan ang kasalanang ito tuwing uwian mula eskwelahan? Ate, narito na pala kayo. Ako nang naghanda ng pagkain. Kumain na tayo. Ngiti ni Lena pero bakas ang lungkot sa mata. Sir Dax, sa mga oras na yon, parang may sumaksak sa dibdib ko. Ang matamis ng ngiti ni Lena habang nag-aayos ng plato sa mesa ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong sumbat. Ang mga lungkot sa kanyang mga mata, kailanman ay hindi ko yun nakita sa kanya noon. Naalala ko agad ang sinabi na Apollo. Yun ba ang dahilan kung bakit malungkot si Lena? May nalaman na ba siya? O nararamdaman na niya ba na may ibang nagmamay-ari sa atensyon ng asawa niya? Oo, Lena, nauutal kong sagot habang pilit kong inaayos ang hawak kong bag at sinusubukang huwag magtama ang aming mga mata. Pasensya na, medyo napatagal ang biyahe. Matindi ang traffic sa sentro. Napatingin si Lena kay Apollo na kakapasok lang din sa pintuan. Bahagyang tumango si Apollo sa kanya. Walang kung ano-anong reaksyon sa mukha na para bang walang anumang nangyari. Ilang minuto lang ang nakalipas sa loob ng kubo sa tabihan.
Ayos lang ate. Mahinang tugon ni Lena habang nakatitig sa aming dalawa. Akala ko lang kung napaano na kayo sa daan. Umupo na kayo. Mainit pa tong ulam. Doon sa hapagkainan, Sir Dax, habang tahimik kaming tatlong kumakain, ang bawat subo ng pagkain ay parang tinik sa lalamunan ko. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang dahan-dahang pagdampi ng paa ni Apollo sa akin. Nagtaas ako ng tingin at nahuli ko ang pilyong ngiti niya, habang si Lena naman sa tabi niya ay nakatungo at malalim ang iniisip. Doon ako tunay na natakot dahil alam kong hindi habang buhay na magbubulag-bulagan ang kapatid ko. Hanggang dito na lamang, Sir Dax, ang aking karanasan. At kung may kasunod man ang aking kwento, magsusulat muli ako sa iyo. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Luz.